أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأفضل الصلاة وأتم التسليم على الصادق الوعد الأمين سيدنا ونبينا محمد أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وبين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فلا يلوم إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. اللهم إننا نسألك علما نافعا وتوفيقا إلى عمل به ونعوذ بك اللهم من العلم لا ينفع وانفعنا بما علمتنا وذكرنا ما نسينا وتب علينا ولوالدينا ولسائر المسلمين في كل مكان. اللهم زدنا علما، اللهم زدنا التقوى، اللهم زدنا الإخلاص، اللهم اجعلنا من الناجحين في الدنيا والآخرة. لك الحمد كله ولك الشكر كله، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bro, pwede yung dyan sa likod, dito tayo para mas yan, Nur, sige, dito tayo para isang oras lang naman itong ating pagtitipon para sa kaalaman at para lalo natin makamit ang biyaya ng Allah subhanahu wa ta'ala sa mga pagtitipong katulad nito. Alam natin na talagang ang buhay natin, mga kapatid, pinaglalaban na natin ano yung mga bagay na minsan ay mas gusto natin na magpahinga. Samantalang kung tutuusin, ang tunay ng pagpapahinga ay ang katulad ng ganitong pagtitipon na kung saan ang binabanggit ay ang mga turo ni Propeta Muhammad alayhi salatu wasalam at ang mga salita ng ating tagapaglikha. Alhamdulillah, ngayon naisip ko kasi kanina nung last week, ibibigay ko ngayon yung mga subject na inyong i-report dito. Okay? Hahati natin yan mamaya. Pero bago pa man yun, alhamdulillah, dahil ito may bago tayong kapatid ngayon na si Arthur. Louis Arthur ba? Ha? Si Lou Arthur at taga Bicol. Saan nga doon sa Bicol? Sa Albay. Taga doon si Nora Honor, di ba? Ito taga Bicol to, si Ismail Okmer. At alhamdulillah, ito nag-Muslim ito. Ito yung nag-Muslim lang, kapatid na isa nung last Thursday ba yun? Last Wednesday. Masya Allah. At gantimpala ng Allah. At ito nga, sabi ko sa kanya, ay meron tayong pag-aaral at pinayagan naman siya ng kumpanya niya na maparito para mag-aral. Dahil yung sabi ko nga sa'yo, ang Islam, ang Muslim, pag wala siyang kaalaman sa kanyang reliyon, hindi niya tunay na mararamdaman ang tamis at kagandahan ng Islam. Muslim ka na marahil sa pangalan, kapatid na Abdullah. Pero yung tamis at kagandahan at pagka-perfecto na Islam, kung ma-appreciate mo, hindi mo gaano ma-appreciate kung wala kang kaalaman talaga. At yan ay totoo, pinagkaisahan niya ng mga pantas. The only thing to achieve and feel the sweetness of faith is that when you have knowledge in Islam. That is why in our religion, Islam, we are obliged to know at least the basic knowledge in our religion, Islam. Dahil paano mo sasambahin ng Allah kung wala kang kaalaman? At ang Islam, ang mga Muslim, kinakailangan nila yung hindi lang kung ano yung narinig, hindi lang yung ano yung gaya-gaya, dahil mayroon tayong basihan. At ito yung Quran at Sunnah ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanina, kapatid, ito nga yung gusto kong sabihin sa ating lahat
bilang paalaala ng ating relihiyong Islam ay kinakailangan natin ng pagpapaalala sa bawat isa sa atin. Ang ating pananampalataya ay minsan ay talaga ito ay bumababa. Hindi natin yan maiwasan at yan ang totoo. Lalong-lalo na kung ikaw ay nasa pamayanan o ang environment mo ay yaong mga puno ng mga fitna. So yan ang gusto ni Satanas, ni Iblis, na tayo ay maparoon sa mga ganung uri ng pamayanan dahil para tayo ay makalimot sa tunay na kung bakit tayo, ano nga ba ang tunay na dahilan na tayo ay nandirito sa mundong ibabaw na ito. Mga kapatid, concern din natin kasi ngayon ang pangkasalukuyan na nangyayari sa atin sa Pilipinas. May hadith si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na sinabi niya, "Man lam yahtam bi amril muslimina falaysa minna." Ang sino mang siya ang hindi siya magkaroon ng ano ba yung ihtimam sa Tagalog? Hindi siya magkaroon ng tama, malapit. Hindi siya, yung tao na hindi siya nakikialam sa mga nangyayari. Yun ang punto sa hadith na yun eh. That's English, man. Concerned is English. Are you challenging me now, bro? Jibril. Bisaya man ni si Jibril, oy. O sige, unsa nang concern sa Bisaya? Sige, yan ang gusto kong may paibaluhan ba? Bisaya di kay ba? Hindi, dili no. Malasakit, Ustad. Tagalog yun. Nangutan ako nimo sa Bisaya. Unsa na siya sa Bisaya ng concern? Dili gyud ka Bisaya pag di mo na masagot, bro. Sa Ilocano, bro, ano yung concern? Adonis. Ang Tagalog niya ay malasakit. Malasakit. Okay. Samrano, Ari Aslam. Tunay malasakit Samrano. Di nga pag-isay si Sir. Ano? Sir. Dela Putiano? Hindi. Concern. Wala siyang malasakit. Tama. Anong pagkalinga? Pagkalinga. Pag-aaruga. Walay labot. Ustad, sa Bisaya? Ano, Ismail? Panghilabot. Panghilabot. Wala siya'y panghilabot. Panghilabot. Wala siya'y panghilabot. Sa Islam, pag tayo ay hindi tayo nagkakaroon ng malasakit, concern, o panghilabot sa mga nangyayari, ayon sa hadith ni Propeta Muhammad, lalong-lalo na sa sitwasyon ng pangyayari ng mga kamusliman, ay tayo ay hindi napapabilang sa umma ng Islam. Alam natin yan, tayong mga Muslim ay katulad ito ng isang katawan ng tao. Isang kirot o sakit na nararamdaman ay lahat apektado. Subhanallah, Allahu Akbar. Sana maging mabuti ngayon ang sitwasyon sa ating bansa, pero hindi pa natin alam ang tunay na kakalalabasan nito at hinihiling natin sa Allah. Ito bro yung sinasabi ko na paulit-ulit. Yung hadith ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na sinabi niya, man asa minkum aminan fi sirrihi wa muwaffad fi jasadihi wa lahu qutu yawmihi fa ka'annama izzat lahu dunya wa ma fiha.
Subhanallah. Ito yung apat na talagang basic na necessities. There are kung mayroong necessities that we need sa ating buhay, itong apat na ito na kinakailangan ng bawat isa. Hindi mo kinakailangan na mas marami ka, mayaman, makapangyarihan. Tignan mo, kung sino sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa inyo na siya ay nasa kapanatagan at katahimikan ng lugar, mapayapa, at maganda ang kanyang pangangatawan, ibig sabing malusog, wala kang sakit. At pangatlo, nakakakain siya ng kahit konti o anuman ang pagkain na mayroon siya. Hindi kailangan maraming pagkain. Ito, ang mga ito, na pag natamo mo ang katahimikan, kapayapaan sa isang lugar, maganda ang pangangatawan mo, at ikaw ay nakakakain kahit konti, ikaw ang mga biyaya sa mundo ng Allah ay parang tinatamasa mo ng lahat. Wala ka nang dapat na hinihiling pa. Ano ngayon kung malusog ka? Ano ngayon kung mayaman ka? Ano ngayon kung makapangyarihan ka? Pero ang isang lugar na kayo ay hindi makalabas dahil sa gulo. Dahil sa walang peace in order. As-salama, as-saadatu fil mujtama. Ang katahimikan ang siyang tinataglay ng pagkakaroon ng katiwasayan at kagandahan ng buhay natin. So, alhamdulillah, tayo bilang mga Muslim, panatag pa rin tayo sa lahat ng mga nangyayari. Lahat ng nangyayari, panatag tayo. Tama ba yan? Maski itong nangyayari ngayon sa atin, sa Pinas? Ha? Panatag? Walang sisihan? Ha? May sisihan? Meron tayong dapat sisihan? Walang sisihan. Hindi niyo sisisihin ng taong bayan. O bakit presidente ang sinisisi? O di kaya kung sino yung mga namumuno? Hindi ba pwede bakit sila napunta doon dahil kayo ang naglagay sa kanila? Oh. Hindi bro, ang punto rito kung bakit nangyayari ang mga nangyayari. Una, nandun na tayo sa usapin sa qadr. Alam nyo kung bakit natin ito, gusto natin ito, para kasalukuyan na nangyayari. Kailangan may concern tayo. At ano yung paninindigan na akida, na tama, na panindigan ng isang Muslim sa nangyayari na mga hindi natin maiwasan. May kasabihan na hindi siya hadith, pero malapit siya sa mga hadith ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kama tudin tudan, al-jaza'u min jinsil amal. Samranaw na sa din sa inam barutaw na ayalin kalabuan. Sa Tagalog, kung ano ang aanihin, tano ba yun? Kung ano ang itinanim, iyon ang aanihin. Kung bakit ito nangyayari sa inyo, dahil yun ang inyong itinanim. Kung ano, Yun ang inyong kung ano yung sinandok, yun ang ilalagay sa plato. alam mo, itong sandok na ito hindi matapos-tapos. At hindi lahat ng sasandukin mo, kapatid na Ismail, ay may lagay doon sa plato. Minsan may natatapon. May matatapon. At hindi lahat may lagay doon. Mga kapatid, anong aral dito sa nangyayari? Kasi may nagtanong na nung kanina nasa train ako sa metro, tumanong, Ustad, ito bang nangyayari sa atin ito? Katulad ito nung una na na-discuss natin, na sabi niya, bakit daw sa Islam na nandoon ka na sa mapayapa, bro, kaya to, gusto ko to malaman mo, magkaroon ka rito ng tamang pangunawa. Bakit sabi niya na nandun ka na sa Islam, relihiyong mapayapa ang Islam, sumasamba ka na sa Allah, umiiwas ka na sa kasalanan, pero
bakit ikaw yung may mas matinding pinagdadaanan? Mabuti yung buhay sa Islam. Hindi ba nangako ang Allah subhanahu wa ta'ala na pag naniwala ka sa Kanya at gumawa ka ng kabutihan, ay kayo ay nandoon sa mapayapang pamumuhay? Kung sino ang mga naniniwala sa mga kalalakihan at mga kababaihan at gumawa ng mga kabutihan, ay sila ay gagantimpala ng Allah. Falahu hayatan tayyibah. Mayroon silang mabuting pamumuhay dito sa mundo. Ang kondisyon ay naniniwala ka sa Allah at gumagawa ng kabutihan at ipinagbabawalang kamalian. Sabi dito ng mga pantas, hindi ang kaida rule, kung kukunin natin yung general rule dito, hindi sabi nila nangangahulugan na ang kapalit ng paggawa mo ng kabutihan, paniniwala mo sa Allah, ay ikaw ay absuelto at hindi ka dadanas ng mga pahirap sa buhay. At wag ang kalalabasan nun ay kung bakit ka gumagawa ng kabutihan ay dahil para doon sa makaiwas sa anumang mga peligro o mga pahirap sa buhay mo, dahil parang sinamba mo ang Allah at gumawa ka ng kabutihan dahil mayroon kang kondisyon na minimithi. At ito ay may koneksyon sa ating nakuha nung last week. Hindi dahil sasambahin mo ang Allah dahil mayroon kang layunin. Nandun na tayo sa layunin ng Allah ng habag, kaawaan tayo at tanggapin tayo sa paraiso. Pero datapot ang tunay na dahilan kung bakit natin sinasamba ang Allah subhanahu wa ta'ala ay dahil siya ang karapat dapat sambahin, bro. At ito ang gusto kong dapat malaman ng bawat isa sa atin. Ikaw, kapatid na Arthur. Bakit? Dahil kung hindi mo sambahin ng Allah, Muslim ka man o hindi ka Muslim o anumang relihiyong ka, ikaw ang talunan at ikaw ang kawalan. At ikaw ang pagsisisi sa'yo sa araw ng paghukom. Dahil sa Quran, sinabi ng Allah, أَفَغَيْرَ دِينِ اللَّهِ يَبْغُونَ وَلَهُ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كَرْهًا وَطَوْعًا. Subhanallah. Wallahi, nung ini-explain ito ng ustad namin, I was really amazed in challenge of this verse in the ayah, in the Holy Quran. Tignan nyo, sabi ng Allah, mag-iiba pa ba sila ng relihiyon? BBQ, tatalikod kayo, hindi nyo tatanggapin ang relihiyon ng Allah na ito ang Islam at relihiyon ng lahat ng mga propeta? Afagayra dinillahi yabghun walahu yasjudu. At kung tutusin, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala na hindi relihiyon ng Allah ang inyong tatamasahin, papasukin o paniniwalaan, na hindi nyo alam na ang lahat ng nandito sa kalangitan, sanlibutan, kalupaan, karagatan, lahat, lahu yasjudu. Lahat sila ay pumupuri, lumuluwalhati, at sumusuko sa Allah. Maski ayaw nila, umapilit sila, wala silang magawa dahil may lumikha sa mga yan na siya ang Allah al-Khaliqus samawati wal ard wa ilayhi turja'ul umuru kullu, at dapat lang siyang sambahin, pasalamatan, purihin, luwalhatiin, kalugian sa tao na hindi niya pasalamatan, luwalhatiin at sambahin at paniwalaan ng tunay na nag-iisang Diyos, dahil ang lahat na nandito sa sanlibutan ay pumupuri, lumulhati sa Allah. Wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdi walakin la tafqahuna tasbihahum. Walang anumang bagay na nandito sa kalupaan, sa kalangitan, ang hayop, ang mga hayop, ang mga insekto, ang mga anghel, ang mga bato, ang tubig, ang araw, ang buwan, ang mga bituin, anumang bagay na nandito, walillahi yasjudu man fis samawati wal ard. Lahat ito ay pumupuri, lumulahati sa Allah, naniniwala sa Allah. Ngunit hindi natin batid kung paano sila pumuri at lumulhati sa Allah. Mga kapatid, sapat na ikaw ngayon ay Muslim. Pagyamanin mo ito. Gamitin mo ang natitirang oras mo dito sa mundo.
na gamitin ito sa ikalulugod ng Allah. Maski gaano ka tinatamad, pilitin mo pa rin, bro. Dahil ang katamaran na ito ay galing ito at udyok ni Satanas. Dahil ayaw niya tayo na gumawa ng kabutihan. Ayaw niya tayo na magkaisa. Ayaw ni Satanas na sumamba sa tunay na nag-iisang Diyos. Dahil gusto niya magkaroon ng mga kakampi niya na doon itatapon sa nagliliyab na apoy sa araw ng paghukom. Waliyaudu billah. Kung nakuha natin yan, mga kapatid, ganun din ang paggawa ng kabutihan. Hindi dahil gagawa tayo ng kabutihan, hindi dahil nag-Muslim ka na, ay absuelto ka sa mga pagsubok. Datapwat darating at ikaw na isang Muslim ay dadaan ng maraming pagsubok. Pahirap, ngunit ang tunay na Muslim na naniniwala sa Allah, ito sa kanya, ang kanyang pagtalima, ito ay biyaya ng Allah sa kanya. Habag ng Allah sa kanya. Dahil kung sino ang sinusubukan ng Allah, yun ang mahal ng Allah. Ngayon, babalik tayo. Paano yung mga Kristiyano at mga Hudyo na hindi mga Muslim na dumadaan din ng mga hirap? Sinusubukan din ba sila ng Allah? Ng Panginoon? Hindi ka sila naniniwala sa Allah? Sagot. Luzon, Visayas at Mindanao. Parusa sa mga hindi naniniwala ang mga pahirap sa kanila. Very good. Correct. Parusa yun sa kanila, pero ang mas problema dito, bro, mga kapatid, kung titignan natin, parusa, pahirap sa kanila dito sa mundo at lalong-lalo na sa araw ng paghukom. Ang Muslim, ang pahirap dito sa mundo, kung tunay ka na Muslim, sinasabi mo, biyaya ito mula sa Allah. Dahil sa pamamagitan ng hirap, pighati at lungkot na dinadaanan ko, dito napapawala ang aking mga kasalanan. At napapatawad ako ng Allah. At mahal ako ng Allah. Anumang sakit, wallahi mga kapatid, hadith ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maski yung pagkasakit mo, maski yung hindi ka nagkakaroon ka ng problema, hindi ka mapakali, anuman ang hirap na nararamdaman mo, yun ay isang uri na biyaya na pinapatawad ka ng Allah sa iyong kasalanan. At kung ikaw ay magsabar at magtingpin nito, biyaya ito sa iyo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ganun din sa mga mag-aasawa. Kung ikaw ay nakapag-asawa na hindi kayo magkasundo, araw at gabi at nag-aaway kayo, o mayroong kang pinagtitiisan sa asawa mo, biyaya yun ng Allah sa iyo. At huwag mo hamunin ang asawa mo na gusto mo magduwaya. Dahil doon lang, sa bagay na yon. Dahil lang buhay sa mundo pagsubok. Okay, so yun yung sa Muslim. In Islamic perspective, from the Islamic point of view, ano ang nangyayari sa Muslim? Napahirap, biyaya ito mula sa Allah, at tinatanggap niya ito, at alam natin ang buhay sa mundo ay pahirap. At ang sinong magtiis, ang hangad natin ay ang araw ng paghukom. Dahil ang sino man, ang hangarin niya, ang araw ng paghukom, ang biyaya ng Allah at habag ng Allah at ang paraiso ng Allah, tunay na nakuha niya ang layunin at biyaya na gusto niya, na yun ang ibinibigay ng Allah sa kanya dito sa mundo at sa akhirah. Nakuha niya ang mundo at saka akhirah. Yung nagnanais ng akhirah. Ang sino man na Muslim o kahit sino sa atin na nagnanais na mundo ang gusto niya, yubaddiluna al-haya wa yufaddiluna al-haya min al-akhirah, khasara fid dunya wa khasara fil akhirah. Sinong nangibabaw na gusto niya ang mundo, kalugian, kapigatian sa kanya dito sa mundo, lalong-lalo na sa araw ng paghukom. Nakuha niya ang mundo, kasawi ang palad, dahil ang mundo walang tunay na kaligayahan. Peki ang mga kaligayahan sa mundo. Pansamantala ang mga kaligayahan ng sa mundo. Hindi pa natilian. Maligaya ka ngayon, bukas isang araw wala na. Anong yaman mo? Katulad ng mga kurakot.
Katulad ng mga kumuha at tumanggal ng karapatan ng kapwa-tao. Ano yun? Biyaya sa kanila? Tignan nyo ang pagsubok. Kahit anong gawin, wallahi sa gabi, hindi makatulog. Ito, waqi'i, qissatun waqi'iyya. Kasama ko sa opisina. Pinsan niya, nagtatrabaho siya sa Royal House. Sabi niya, ang dami ng kotse niya. May mga apartment, mayroong pang bahay sa ibang lugar. May mga anak. Mayaman, wala kang titignan sa material na bagay, sa mundong bagay na lahat ito ay nasa kanya. Tumawag, sabi niya, sa pinsan ko na kaibigan niya, best friend niya. Sabi niya, ya akhi, wallahi la ya'tini naum. Mafi naum. Hindi ako makatulog. Sabi niya, nandiyan na sa'yo lahat. Anong order mo? Saan ka pumunta? Anong pagkain lahat? Allahu Akbar. Naalala niyo yung topic natin dito kanina? Nang pinakamalaking nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala na pinakadakila, sunod-sunod, yung bundok, yung, ano ba yun? Kawal, bundok, tubig, ano pa, hangin. Ay, nakalimutan na ng mga Muslim na ito. Ha? Apoy? Di ba? Bakal natin. Una, bakal. Sabi ni Ali, ang bakal ang pinakadakila. Hindi. Pagkatapos ng dakal, sumunod ay apoy. Kasi ang apoy malakas dahil nasusunog siya ang bakal. Ang naalala mo, yung Jericho. Tapos yung apoy, hindi rin pala makapangyarihan. Dahil sa pamamagitan ng tubig, nawawala ang apoy. Pagkatapos yung tubig, wala rin lakas yan. Dahil ang ulap, napupunta sa ulap, nawawala. Pagkatapos ng naging ulap, nagiging hangin, mas malakas ngayon ang hangin. Dahil sa hangin, sabi niya hindi, mas malakas ang bundok. Bakit? Dahil ang bundok, kahit anong lakas ng hangin, pag may bundok, nawawala ang lakas ng hangin. Sierra Madre. Pagkatapos sa bundok na ito na makapangyarihan, hindi. Ang pinakamakapangyarihan dakila ang tao. Bakit? Dahil lang sa tao, nasisira niya ang bundok. Nakakalbo niya ang mga bundok. Napapasukan niya sa loob. Nawawala ang bundok dahil sa pamamagitan ng utak at lakas ng tao. Na-realize na ang tao, siya ang pinakamalakas, mayroon palang kahinaan ng tao. Ano ang kahinaan ng tao? Pera. Hindi lang pera, Ismail. Wallahi, hindi lang pera. Tulog. Maski gaano ka kalakas, kapangyarihan, pero pag tulog ka, para ka ng patay. Wala ka ng silbi. Mafi fayda anta no maut. No maut. Mafi shay. Wala nang lakas eh. Kasi anong nakita niyo yung sa pelikula ni Laila Dilim, Laila at saka si Malakas, yan yun, Samsung di Laila. Kahit anong lakas niya, pag inantok at wala na siyang lakas. Babae. Babae din. Sige yan. Nawala tuloy ako sa sinabi niyo. Alam mo, ikaw, Kwan, huwag mo subukan yan. So, yung tao pala, bro, ang kahinaan niya tulog. Hindi rin babae. Dahil sa tulog, pag ikaw ay hindi ka makatulog, walang saysay ang pagiging tao mo. Depressed ka na. Dahil doon, hindi ka makatulog daw dahil sa depression. Wallahi, depression is real. Pasalamat kayo na hindi pa kayo na-depress. Maraming nadidepress, nagpapakamatay. Maraming nadidepress, nabuang, nawawala na sa sarili. Dahil sa depression. Dahil totoo ang depression. Ang depression, lahat ng utak mo, pati pananampalataya mo, pati lakas ng katawan mo, lahat ng yan, kaalaman mo, pag na-depress ka, wala na. At hindi ka na makatulog. Pero anong gamot doon sa lahat? Wallahi mga kapatid, ang gamot ng lahat ng depression, ng mga problema, ng pinagdadaanan,
ang sinong magkaroon ng lagian na mayroon siyang koneksyon sa kanyang tagapaglikha. Alladhina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidhikrillah, ala bidhikrillah tatma'innul qulub. Yaong sila na naniniwala sa Allah. Sa kanilang paniniwala sa Allah na palagian nilang naalaala ang Allah. Hindi ba sa pag-aalaala sa Allah ang nagbibigay ng kapanatagan sa puso? Nakuha natin last week, di ba? Ito ko na sa ibang Islamic Center. Si Satanas, hindi anyak makayanan kung anuman yung mga pwedeng pagsubok sa yaman mo, sa babae, sa anuman nang mayroon ka, panlabas, dahil alam niya na ang pagsubok ay nandito sa loob. At pag yan ay nandito sa loob, sa puso, isipan, yan, dyan ka kawawa, dyan ka titirahin. Pero pag sino ang magkaroon ng tunay sa puso, sa loob niya, na buhay ang Allah sa kanyang puso, sa kanyang buhay, sa kanyang sarili, walang lahat na anumang mga pagsubok na yan. Dahil alam mo na panandalian ng lahat. At ang pinakamayaman na tao, si Propeta Muhammad, material na bagay, pinakamahirap. Pero pinakamayaman siya sa pananampalataya. So ngayon, itong sa mga kufar, sa mga hindi naniniwala, ano yun sa kanila? Balik tayo dun sa sinabi natin kanina. Kama tudin tudan. Ano ang itinanim mo, ang siyang aanihin mo? Di ba? Ano yun sa English? Ha? You sow what you reap. Or you deserve what? You deserve what you deserve? Hindi. Ha? You deserve what you've got. What you have, what you get, ano? What you have planted. Ha? Kung anong tinanim mo, yun na talaga ang anin mo. Di ba? Mga kapatid, sa mga kufar, anuman ang hirap nila dito sa mundo, pati rin tayo ng mga Muslim. Ang pagkaiba lang natin, ito ay biyaya sa atin. Sa kanila kaparusahan, pahirap at lalo na sa araw ng paghukom. Sa ating mga Muslim, ikaw na Muslim, oo, pahirap sa'yo, pero sa kabilang dako, dapat mong isipin na biyaya ito ng Allah sa'yo. Dahil mas mabuti na dumadaan ka ng hirap na nakakalapit ka sa Allah kaysa sa dumadaan ka ng mga maraming biyaya na napalayo ka sa Allah. Dahil ang uri ng pagsubok ay dalawa. Pagsubok ng hirap at pagsubok ng biyaya. Wa kullu hadi fitna. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Wala nablukum bisyarri wal khairi fitna wa ilayna turja'un. Lahat ng nabigyan ng buhay ay makakatikim ng kamatayan. At katotohanan na susubukan namin kayo, sabi ng Allah, bisyar sa mga pagsubok na pahirap at mga bilkhair na mga biyaya. Biyaya ang mga asawa, ang mga anak, ang kotse, ang pera, kapangyarihan, talino, lahat ng yan. Pero kung hindi mo yan nagamit sa ikalulugod ng Allah, parusa sa'yo na pahirap. So yan ang kaida natin bilang isang Muslim na alam natin na may biyaya at may parusa. So itong nangyayari sa atin mga kapatid, alhamdulillah, kung bakit ito, dahil ito ang pagkain ng ating puso. Itong pag-aaral. Minsan nadidepress ka, minsan nawawala ka na, minsan nabuboring ka na. Diba? Sino hindi nakakaranas niyan? Lalo-lalo, lagi ka lang sa bahay, tapos minsan, kaya kailangan din minsan yung misis mo, ilabas mo, umalis kayo, tawagan mo, kumusta ka na. Hayaan mo lang magsalita, gir-gir katir. Babae yan eh. Huwag ka makisabay.
Pagsubok. Wala kang magawa. Biyaya yun sa'yo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Di ba? Kung ayaw mo mag-asawa ng madaldal na babae, bakit hindi ka nag-asawa ng pipi na hindi marunong magsalita, na wala kang marinig sa kanya? Ganun din, maingay din. Anong maingay din? Mas maingay yun. Astagfirullah. Wala pa rin lusot. Walang lusot. Kahit saan daanin, Ustad, doon pa rin ang punta. Mas matindi yun. Mas maingay pa kayo. Wallahi mga kapatid. Masya Allah. Allah, alhamdulillah ya Allah, tayo ay binigyan ng Allah ng sapat na meron tayong pag-uunawa na kaalaman sa mga nangyayari sa atin. Sinasabi natin ito mga kapatid dahil ito yung reality na pinagdadaanan ng bawat isa sa atin. Isipin mo bilang isang Muslim, ano yung pahirap sa iyo, biyaya yun sa iyo ng Allah. Ikaw isang kafir na hindi naniniwala sa Allah, you deserve it, parusa dito sa mundo, lalong-lalo na sa araw ng paghukom. Dahil, yun talaga ang reality ng buhay. Minsan pag sino hindi dumadaan ng pagkaganon, depressed, nalulungkot, minsan pag naalala ko talaga yung kwento na nangyari kay Harun al-Rashid, sa kwento kay Bahlul al-Majnun, nagbibigay sa iyo yung bro ng linaw sa, ito talaga yung reality ng buhay. Tignan mo si Bahlul al-Majnun. Lagi nandoon siya sa mga libingan. Sa makbara. Nandun, sa simenteryo ng mga kamusliman. Nakita ni Harun al-Rashid, isang hari, sabi niya, ikaw Bahlul, kailan ka magigising? Sira ulo ka daw sa ginagawa mong ito na lagi nandito ka sa libingan. Umakyat si Bahlul sa pinakamataas ng puno. Tinawag niya si Harun al-Rashid. Kinatatakutan na hari sa oras na yun. Kasi ang isang kwento doon, mayroon silang ugnayan na magkamag-anak sila. Harun al-Rashid, sasabihin mo ako ang nawawala sa isip. Ikaw ang nawawala sa isip. Sabihin mo yan ngayon sa kung sinong hari, na ikaw ang Majnun. Anong gagawin niya sa'yo? Sabi ni Harun al-Rashid, alam mo Bahlul, ikaw nagsasabi mo sa akin yan na ako ang wala sa tamang pag-isip? Sabi niya, oo. Sabi niya, bakit mo nasabi? Sabi niya kasi, yang kaharian mo na yan. Yan ay za'il. Yan ay panandalian at kukupas yan at lilisanin mo. Wallahi, nagising si Harun al-Rashid. Sabi niya, itong sinasabi nilang sira ulo, mas mautak kaysa sa akin. Pinapuntahan niya si Bahlul. Bahlul, zid, dagdagan mo pa, Bahlul. Sige. Kasi mga kapatid, ano ba ang dapat? Magkaroon tayo ng yung dunong na hikma na malaman natin ano talaga yung reality ng buhay natin dito sa mundo. Kasi tayo, ang alam lang natin, material na bagay. Aram lang natin kung sinong mas marami yun ang magbibigay sa iyo ng saya. Wallahi hindi. Yung mas marami na yan sa iyo, yan pa ang magpapahamak sa iyo. Yan pang hindi magpapatulog sa iyo. Minsan nga sinabi ko kanina kay Mrs. Sabi ko, di ba mayaman may itong kwan? Ayoko nang bagitin kasi nasa live tayo eh. Mayaman na sila, bakit pa sila nagnanakaw-nakaw? Bakit? Masisisi mo? Ha? Alhaakumut takathur. Nagpasira na sa inyo at nagpalinlang na sa inyo, sabi ng Allah, ang pagpaparami ng lahat ng pagpaparami. Hanggat bisitahin nyo hatta zurtumul makabir. Subhanallah, yung tafsir doon ng mga pantas sa kapanahunan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yung mga ansar na nung sa jahiliya pa sila, pinukaw nila yun. Sabi nila, kami ang mas maraming angkan, maraming tribu, pamilya, ang lakas namin. Hindi mo ba alam, pati yung mga nailibing na yan, mga kamag-anak namin yan. Dati yan ay Amir. Dati yan, patay na yung mga yan. Dahil sa mga kamag-anak nyo, na mga posisyon niya, pinagmamalaki nyo pa. Hadkar zurtumul makabir, sabi ng Allah. Hanggat bisitahin nyo ang mga libingan na ito,
Sa dahil sa pagmamarami niyo at pagmamayabang ninyo sa kung anong meron kayo. Hatta zurtumul makabir. Malalaman nyo ang tunay na kapigatian at parusa sa mga taong nagparami na nagpaglinlang sa kanilang sarili, na nakalimutan nila ang araw ng paghukom. Ang mga mabubuting gawain na yun ang dapat kung bakit tayo nandirito sa mundong ito. Sabi ni Harun al-Rashid, Bahlul, dagdagan mo pa. Ano pa? Sabi ni Bahlul, sige. Ikaw na hari, sabi niya ganun kay Harun al-Rashid. Kaya mo ba na pag dumating si kamatayan ngayon, ay pwede mo siyang pigilan na wag mo munang bawian ng buhay si Bahlul? Sabi ni Harun al-Rashid, ay wallahi, hindi ko yan kaya. Kamatayan, pipigilan ko na wag kang tagalan ng kamatayan, pag-utos na yun ng Allah. Sabi niya ganun, kaya mo ba na kung ako ay makakapasok sa paraiso, kaya mo ba akong papasukin sa paraiso? Sabi niya, hindi ko rin kaya. Dahil yan ay sa mga nasa kamay at kapasyan ng Allah. Okay, kaya mo rin ba na ako ay kung makapasok ako sa impyerno ay mapigilan mo ang mga anghel sa impyerno, wag nila akong kunin at makapasok sa impyerno? Sabi niya, wallahi, hindi ko rin yan kaya. Anong sabi ni Bahlul? Idhan anta lasta bimalik, fa anta abdun, wa laysa li alayka haja. Subhanallah. Sabi niya ganun, ikaw, hindi ka hari. Lahat ng mga ito, anta mafi kuwa, anta miskin, anta mafi shay. Wala kang maibigay sa mga hinihiling ko na yan. Hindi ka hari, wala kang kapangyarihan. At wallahi, sabi niya, ako bilang sinasabi mo na sira ulo o wala akong kamag-anak o mahirap ako, hindi ako nangangailangan ng anumang gusto mo na ibigay sa akin. Subhanallah. Isang majnun, pero tignan mo yung hikmah na mayroon siya. Anong aral dun, mga kapatid? Ang mundong ito, magparami ka na magparami. Hindi yan ang tunay na magbibigay sa iyo ng ligaya. Panandalian ng lahat. Pero, aywan ko, bakit ba tayong ng gano'n na tao? Gusto rin natin ng marami, di ba? Ikaw, gusto mo isa lang. Hindi, amin. Gusto mo, isa lang yung relo mo. Ayaw mo madagdagan yung relo mo. Gusto mo, cellphone mo, isa lang. Mashallah, sana all. Ang kapatid natin, hindi nangangarap. Hindi lang yun. Gusto mo, bro, pera mo lang, 100 reals. Ayaw mo maging 1,000. Ha? Ay man, laksamana. Gusto mo dagdag, di ba? Kumain tayo kaninang ng sapurado. Yung isa lang ang nakuha niya. Gusto pa niya, bro, dagdagan mo. Gusto pa magdoble. Bakit? Dahil ang katotohanan, nilika ang tao na walang pagkakontento. Gusto niya ng marami. Hoy, gusto niya ng marami. Tao yun. Hindi ko alam, ano ka? Bakit hindi mo gusto ng marami? Ang tao gusto niya ng marami. Gusto niya ng dagdag. Gusto niya ng normal. Bigay na lang niya sa akin. Ikaw, Jericho, tahimik ka pero mapanganib ka rin pala minsan, ha? Isipin mo yun. Ngayon ko lang narinig yung kung ano yung ayaw mo, ibigay mo na lang daw sa kayo, Jericho. Mga kapatid, sana nabigay pukaw aral sa atin ito lahat. Ang buhay na nangyayari dito sa mundong ito. Wallahi, alam nyo, kasabay nyo ako. Kanina nung papunta ako galing opisina, na nasa metro ako, nabuboring ako, parang hindi mapakalisa, nako-question ko sarili ko. Nagkulang ako sa dhikr sa Allah. Wallahi. Tapos naisip ko, alhamdulillah, ngayon ay araw ng linggo. Magkikita kami ng mga kapatiran. Hindi lang ako, kapatid, na nagkukwento sa inyo. Wallahi, bago ako, yan, iniisip ko, ya Allah, kung anong kinukwento ko patungkol sa salita mo, sa turo ni Propeta Muhammad, patungkol sa Islam, sana ganun din at papabilang ako na nararamdaman ko ang tamis ng pananampalataya sa pagtitipon ng mga kapatiran.
At kung anong kaalaman doon ay sanay na isa sa buhay ko. Kasi ito talaga yung hinahanap ng puso. Ang katahimikan, katiwasayan, kapanatagan, pagkakontento ng tao. Makontento ka kung anong meron ka. Dahil maraming tao na marami nandyan na hindi makontento, walang katahimikan ng buhay. Correct. So ngayon, magbilang tayo ng 1, 2, 3 dahil magsisimula kayo sa susunod na linggo. Kala nyo makakaligtas kayo, bro. At gusto ko yung Abdurrahman, kayo, 4 kayo, di ba? At gusto ko kayo pa rin kasi bakit? Kasi yung topic na ito, gusto ko at least meron kayong komunikasyon bago nyo to ipresenta dito. Kasi yung sabi ko nga, may grade at may pabuya ang ibibigay ng Islamic Center kung sino pinakamaganda yung report nila. Pangalawa, dapat may rehearsal kayo. So since hindi naman kayo nakikita-kita at magkakaklase na katulad ng mga elementarya na nagbibisita dun sa, Mami, Daddy, punta ko dun sa kaklase ko kaya may practice kami. Kayo wala, diretso na lang nakikita dito. So gumamit kayo, gamitin nyo si Google Meet. Gamitin nyo rin si Messenger. 4 kayo, 3. Sino yung leader sa inyo? Bro, malapit na tayo kay Ustad. Anong report mo? Anong nabasa mo? O yun. So, pwede kayo mag-practice doon. Maski hindi kayo nagkita ng personal. Okay, mga kapatid? Dahil ito ay para sa atin lahat. Okay. Ngayon, bibilangin ang 1, 2, 3. Gusto ko sumama kayo. Anong mangyayari sa'yo? Hindi ka na... Hindi na rin po, may pasok na rin po kasi ako. Oo nga, no? Almost every closing shift ako. Hindi kasi pwede ako mag-iba ng shift. Okay, Arthur. Walang problema yan. Kasi bago ka lang din naman. At baguhan din kayo. Ito ng mga matatanda dito, natigulang. Sila ang magre-report. Okay, bro. Bismillah. Teka lang, hindi. Ang mangyayari... Ano? Anong magpipili? Pipili-pili kayo kung sinong kasama nyo. Masyaallah. Talagang ganyan talaga yung ano, no? Naalala ko tuloy ng elementary at saka high school ka pag may report. Ma'am, kami ni ano. Kasi minsan, ganun yung parang umaasa ka na lang dun di ba? Ganun yun eh. Kaya maganda, tamo, pumili ka na ng kasinong kasama mo, Ismail? Hindi, kasi sila nagsasabi. Pero hindi. Alam mo, para mas... Sige. Pili ng tag-tatlo. Hindi, tag-4. Tag-4. Sino yung 4? Ha? Ismail. Ha? Ikaw? Sino kasama mo? Si Abdullah Aquino. At saka si Omar Fernando. At saka si... Hindi, mahirap yan. Nagpipili-pilihan kayo. Hindi ako sangayon dyan eh. Kasi, unfair yan. Bro, sige nga. Kasi kasama Ustad eh. Anong kayong magkakasama? Kasi ikaw yung sinasakyan nila. Tama. Okay. Alam mo, may punto. Okay, sige. Yung kayong 4, pumunta rito. Sige, dito, 4. Dali. 4, dali. Dali. Yung 4 dito. Okay? Hindi. 4. 4. Apat kayo, sige. At kayo din, 4. Ikaw, Aslam. At ito kasama nyo. At saka si... kayong 4 dyan. Kayong 4 dito rin. Dito. Dali. Bro. Dali. Kayong 4 dito. Sir, dito ka, sir.
Okay, apat kayo. Sige, apat. Okay? Dali. Jibril, dito ka sa kanila. Apat din. At ito, kayo. Kayong apat dito. Yan. Dali, dali. Kayo din. Yan, yan. Si Yusuf at saka ito. Dali, dali. Yung oras, dali. Hindi. Wala siyang magawa. Dali. Yusuf, punta na rito. Dali. Yung oras, bro. Yung oras natin, apat. At Abdurrahman, yung mga kasama mo, pwedeng isa na kayo? Kasi lima kayo, di ba? Okay? Nasaan yun? Ha? Apat, lima kayo, di ba? Abdulaziz, alika Abdulaziz, dito ka. Dito ka, Abdulaziz, dito. Dali. Abdulaziz, dito ka, ha? At ikaw, panahon kayo ni Yusuf Andoy. Sino yung absent na kasama nyo? Dito kayo. Andoy, doon ka lumapit. Kayo apat na. O kayo ni Abdulaziz Victa at saka hindi, sino pa yung si Salman? Si Sulaiman. Okay? So ilang group to? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Masya Allah. 6 group talaga ito lahat. Okay. 6 group. Dahil ito ay 6 groups kayo. Ngayon, pupunta rito yung leader ninyo. Magturo kayo ng leader ninyo. So, ang hadith ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sinabi niya, pag naglakad at may pinuntahan ng isa sa inyo, magturo ng leader nila. Kinukuha natin yung sunnah. Tignan ninyo kung sino yung karapat-dapat na maging leader sa inyo. Okay? Okay. Tatawagin ko ang sino yung leader. Dito, leader. Okay? Yung leader nyo, dali. Dali. Sinong leader nyo? Ha? Namer, sakad. Asara makakuangon. Sige. Ikaw ang leader nila. Okay? Okay, leader. Masya Allah. Anim kayo, di ba? O panahon. Alika dito, panahon. Masya Allah. Isipin mo, ang kasama mo si Victa at saka si Sulaiman. Okay? So, ito ay 6 na grupo. Ha? Ngayon, dahil kayo ay 6 na grupo, mga kapatid, ito na ang inyong mga sa inyo. Okay. Bismillah. Yan ang sayo. O, wag mo muna buksan, ha? Itong sayo. Dali. I-close mo muna. I-close mo muna yan. Yan, i-close. Tayo, sandali. Wag mo muna yan. Anong tanong kayong mag-assign? Wag mo muna buksan. Yan. Yan. So, lahat ay nakakuha, di ba? Sino? Si Ismail. Oh, Masya Allah. Yan. Okay. So, ngayon, bro, iti-text ninyo sa akin, sa group chat natin, yung mga kasama ninyo. Okay? Iti-text nyo sa akin. Ngayon, buksan ninyo, anong group kayo? Babuksan mo, anong group ka? Group 6. Okay, group 6. Ikaw, anong group? Group 2. Ikaw? Group 5. Group 1, si Ismail. 4, ikaw? Group 3. Okay. Sa group 6, pakinggan natin na, oy, sandali, dito ka muna, ayaw ka dyan magkuhan. Ano ang topic ninyo? Pasahin mo. Bismillah. Ang topic namin ay ano ang akida ng tunay na Muslim sa buhay na sa libingan mula sa Quran at Sunnah, Hadith. Okay, ibig sabihin, ang usapin sa akida ng Muslim tungkol sa buhay sa libingan. Ilan kayo? 4? 4, ha? Ibibigay mo sa akin yung pangalan ninyo na 4 sila. Okay? Okay, so group, ano kayo? Ano yung sa inyo? Group 2. Ano ang sala? Uri nito at kahalaga nito sa buhay ng isang mananampalatayang Muslim. Masya Allah. Ano ang salah? Patungkol sa salayan, ha?
akida at kalagahan nito sa buhay ng isang Muslim. Anong group ka? 2, di ba? O sige, bro, ikaw. Anong group kayo? Group 5. O sige, group 5. Ano ang topic nyo? Ilapit mo yung microphone kay wala di ta makadungog. Ludo pagkatunda to. Di ka na, ha? Hindi siya nakikita. Sige, basahin mo sa kanya, Ismail. Ismail, basahin mo. Abdurrahman, bakit ang leader mo? Ikaw, dapat ikaw niyan, ha? Sila yung magkakalapit. Sila magpa-practice. Ismail, anong group sila? 5. Anong nakasulat? Ano ang La ilaha illallah at kahalagahan nito sa isang Muslim? Ayan. Ang La ilaha illallah, kukunin niyo dyan yung mga, yung mga surut ng La ilaha illallah at kalagahan nito sa buhay ng isang Muslim. O bro, ikaw, group 1, sa inyo, Ismail, ano? Group 1, ano ang tauhid at mga uri nito at ang kahalagahan nito? Masya Allah, dali-dali. Ano ang tauhid, uri nito at kalagahan? O ikaw, Yusuf Abina, anong sa inyo? Ano ang akida at kahalagahan at kahigitan nito sa buhay ng isang Muslim? Ang akida al-Islamiyya. Masya Allah. Kukunin nyo bro yung akida al-Islamiyya. Kahalagaan nito sa buhay ng isang Muslim. Okay, Amir, ano yung sa inyo? Group 4. Group 4. Ano ang iman sa araw ng paghuhukom at ugnayan nito sa buhay ng isang Muslim? Masya Allah. Ang ganda ng mga topic natin mga kapatid. Ano ang iman sa akida sa araw ng paghukom? Ibig sabihin yawmul qiyamah. Sa buhay ng isang Muslim. At ang ugnayan nito sa buhay ng isang Muslim dito sa mundo, lalong-lalo na sa araw ng mga paghukom. Okay mga kapatid, ang ganda ng mga topic ninyo at insya